medyo yung mga baliw lang po ang maniniwala dito kay Antonio Trillanes eh. Na ano po masasabi ninyo sa mga paratang ni Antonio Trillanes na isa daw si BBM na nasa likod ni VP Sara? Hindi ko nga po malaman kung saan nanggagaling po yan. Alam niyo po yung si Trillanes, kung titingnan niyo po ang record niyan sa katotohanan, below sea level po. Isa yan si Trillanes sa mga nagsasabi na, di ba noon, dinimanda pa niya ng SMNI ng libelo at cyber libel, ngunit napawalang bisa rin po ng korte. So wala lang po, alam nyo, medyo yung mga baliw lang po ang maniniwala dito kay Antonio Trillanes eh. Yes, at tingin niyo po ba kasi marami pong naging reaction po ng ating mga kababayan. Nakita po nila na tingin niyo po ba na hindi dapat paniwalaan ang mga naging pahayag ni Antonio Trillanes? Opo, wala pong kredibilidad. Yan nga po ang kinatataka ko sa mga ebidensya at mga saksi nila laban kay Vice President Sara Duterte. Puro walang kredibilidad po yan eh. At yan pong mga taong yan ay tinatap lamang upang sirain po ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po, ang mga kababayan naman po natin ay hindi naman po mga mangmang. Alam po nila ang pagkakaiba ng katotohanan at ng kabulaanan. At talaga pong inire-reject po, isinusuka ng ating mga kababayan itong mga pahayag ni Ginoong Trillanes. Tingin po ba, attorney, na dapat pang busisiin ang salin ng ating Vice Presidente simula pa ng kanyang Vice Mayor, pagiging Mayor pa siya? Anong tingin niyo na dapat gawin? Hindi po. Hindi po, Sir Franco, Sir Adbar. Mali po yun. Sapagkat ito pong dinidinig po ng House Justice Committee ay tungkol po sa impeachment kung may sufficient grounds para i-transmit po. Yung noong Vice Mayor po at Mayor, si Vice President Sara Duterte, hindi po siya impeachable official noon. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng isang ehemplo kung bakit hindi dapat yan. Parang ako po, halimbawa, inaway ako ng misis ko. Sasabihin niya, uy, noong 1995, apat-apat ang girlfriend mo. Hindi ko pa naman siya asawa noon. Hindi ko pa nga siya kilala noon. So, ganun po yun eh. Ano pong koneksyon ng mga SALN ng isang hindi impeachable official at that time dito po sa mga grounds for impeachment. At klarong-klaro po, kaya inuungkat lamang po yan para again, ay sirain po ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Opo, attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Tapos, pinapamukha pa nila na hindi pala milyonaryo lang hindi pala ordinaryo ito si VP Sara. Bilyonaryo pala ito. Kinwenta lahat yung pagpasok, paglabas, in-add up at umabot sa bilyong-bilyong piso. Tama po ba ang gano'n na pagbasa sa pera ng isang individual po na nasa kanyang bangko, attorney? Mali po yan at ginawa na po yan kay Chief Justice Renato Corona noon na maling-mali po. Bigyan lang naman po natin ng isang ehemplo. Halimbawa, meron po akong 100,000 sa bangko. Nag-withdraw ako ngayon ng 50,000. Pagkatapos, bumalik 40,000. Minidro ko 30,000. Hindi nyo po pwedeng kwentahin pong lahat yun. Kasi for all you know, yun din po may pinagamitan lamang at ibinalik lamang. Or meron lang ginamit yun para tustusan ng kung ano, ibinalik lamang. Hindi po ganun ang pagkwenta po. Titingnan po natin yan in the proper context. Kaya nga po, ang sinasabi nila, yung SALN ay snapshot lamang yan ng isang moment in time kung saan nangyari yung mga bank deposits, yung mga movement ng bangko, yung ng pera sa bangko. Katulad po nung kay Chief Justice Corona, napatunayan po na magwi-withdraw sila, ilalagay nila sa ibang bangko kasi naghahanap po sila kung saang bangko may mataas-taas na interes. Hindi po natin alam eh. Kung yun lamang po ang titingnan natin, deposit withdraw, hindi po hindi po sapat na batayan yun para sabihin may hidden wealth.
or merong unexplained wealth. Maling-mali po yun. Yan po ay very simplistic at again po, uulitin ko, ginagawa lamang po yan para palabasin na sa ngayon pa lamang, wala pang trial sa Senado ay may kasalanan na si Vice President Sara Duterte. Propaganda lamang po yan na hindi dapat pakinggan at paniwalaan ng ating mga kababayan. Opo. Meron pong maaring dalawang batas na nakakasaklaw po dito, no? Ano po bang sinasabi doon sa Bank Secrecy Law at doon sa AMLA na posibleng may Yun na nalabag po, opo. dito po sa nangyari po? Yan pong yung mga sinasabing suspicious transaction at covert transaction, dapat pong malaman ng ating mga kababayan kung anong ibig sabihin yan. Yun pong covert transaction, automatic po yun. 500,000 and above, yan po ay covert transaction ayon sa Anti-Money Laundering Act. Yung suspicious naman, ganito po yan, ano? Kung ang nagdedetermine po kasi kung sinong suspicious o hindi naman hukuman. Yung bangko, sinasabi nila, bakit ganito to? Bakit ka hinahinala ito? Ngunit hindi ibig sabihin na suspicious transaction ay illegal na po yun. Sapagkat, yung suspicious transaction, baka mayroong paliwanag at naghihintay po ng paliwanag. Halimbawa po, yung driver ko nung isang araw, pinabili ko ng gamot, binigyan ko ng 1,000 piso. At alam ko ang presyo ng gamot na yon ay 500 piso. Bumalik siya sa akin, ang sukli lamang niya ay 300, so 700 yung nagastos niya. Suspicious yun. Bakit? Nung una, ang binili niyang gamot ay 500 pesos lang, ngayon ay 700 pesos. Di magsususpecha ako. Tatanong ko sa kanya, ba't ano nangyari? Sasabihin niya sa akin, sir, nung una generic ang binili ko kaya mura. Ngayon branded kasi walang generic. Yung suspicion ko ay nawala na. So hindi ibig sabihin sinabi ng bangkong suspicious transaction yan na flag, illegal na yan kaagad. Sapagkat yan po ay maaring i-justify at ipaliwanag. So again, propaganda na naman po yan laban kay Vice President Sara Duterte. Po, kung may paglabag po dito, attorney, sino-sino po yung maaring mapanagot po dito? Yung nagbigay ng pahintulot sa kanya na ilahad itong mga kasama yung sa AMLA? Kasi dinitalye, pati yung mga sinasabing banka transaction at iba pa po, attorney. Lahat po ay dapat managot. Kanya lamang po yan ay, unang-una yung mga congressmen, yan po ay pwedeng patawan ng ethics complaint sapagkat alam niyo po si Chairman Luistro ng Justice Committee isang abogado. Alam po niya ang batas. Bakit bagamat klarong-klaro na labag po yan sa Bank Secrecy Law at saka sa Anti-Money Laundering Act ay ginawa pa niya. Yung pong sinasabi po nila na exception yan, yung impeachment, yan po ay impeachment doon po sa trial sa Senado, hindi sa House Committee on Justice at hindi rin po sa House. Bakit ko po sinabi yan? Kung titignan niyo po yung batas, nakalagay doon po doon, may bank secrecy. Meron nga pong exception. Anong nakalagay doon sa exemptions? In cases of impeachment. Ang sitwasyon po ngayon, Sir Franco, Sir Admar, ay wala pa pong impeachment. Bakit? Sapagkat ayon po sa jurisprudence at ayon sa ating konstitusyon, ang isang tao ay impeached lamang kapag yung articles of impeachment ay pinadala na po sa Senado. Prior to that, an impeachable official is not yet impeached. So, sa puntong ito po, at this time, wala pa pong impeachment against Sara Duterte and therefore hindi po pasok sa exemption yon. Wala rin naman pong court order sapagkat ang House Committee on Justice ay hindi korte. Ang dami na pong desisyon ng Korte Suprema ang nagsasabing yan. Ang mga komite ng legislatura ay hindi korte, hindi NBI, hindi police, hindi law enforcement agency. Ngunit etong ginagawa nilang to ay in connection with their powers and duties under the Constitution, either to legislate or, in this case, in conducting hearings, not trials, hearings at towards the end of determining whether or not a certain impeachable official should be impeached. So, nandun po ang klarong-klarong paglabag sa batas niyan.